Pakinggan po ninyo itong paliwanag ng isa sa mga kilalang abogado, si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Litigation lawyer talaga ito sa issue ng confidential fund. Pag sinabing confidential fund, akala niya confidential din daw ang paggamit nito at hindi pwedeng ilabas. Maling-mali pala. Ipinaliwanag po nitong abogadong ito na talagang merong pagkukulang sa dokumento at may pagkakamali ang gumamit nitong confidential fund na ito base sa ongoing trial. At napatunayan niya ng Commission on Audit, si Attorney Wamil, na talagang nagkaroon ng kakulangan ng dokumento ang Office of the Vice President. Pakinggan po niyo si Attorney Reyes. Pag sinabing confidential funds or intelligence funds, ibig sabihin nito ay they are lump sum appropriations for confidential or intelligence activities. Ito ay governed ng special auditing rules ng Commission on Audit. Pero hindi ito nangangahulugan na porket confidential or intelligence funds ay wala ng duty to report ang mga accountable officials na nakatanggap ng nasabing confidential and intelligence fund. So may mandato pa rin ang batas ng proper liquidation, proper submission of reports and the required documents under the law sa Commission on Audit. So, kumbaga po, required pa rin sila na mag-liquidate, but how does it differ from ordinary funds? Kung required din palang i-liquidate yung confi funds. If you will observe, under Joint Circular 2015-01 na ipinaliwanag kanina ni Attorney Wamil sa impeachment court, when you say they are governed by special rules since they are considered confidential funds, meron ditong mga tinatawag na safeguards. For example, ay kailangan nakaselyo ang envelope sa pagsasubmit ng mga liquidation reports and iba pang required documents. Pangalawa, very limited and specific ang purposes kung saan mo lamang pwedeng gamitin ang confidential and intelligence funds. For example, pwede mo lamang itong gamitin sa purchase of information, rentals of transport vehicles sa confidential activities, rentals ng safe houses also in relation to confidential activities, and sa payments, amongst others, ng mga reward for informants na hindi pwedeng related doon sa departamento o ahensya na mayroong confidential funds. So yun ang mga safeguards at purposes na doon mo lamang pwedeng gamitin or i-spend ang naturang pondo ng bayan. Good evening, attorney. Si Chicky Verhel po ito. Ayan, Kanina po sinabi niyo po na kailangan pa rin ng proper liquidation nitong confidential funds. Pag sinabi pong proper liquidation, without exceptions po yun. Wala pong magiging sikreto dyan. Lahat dyan ay dapat naliliquidate. Tama po ba? Tama, Miss Chicky. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, nakalagay po mismo doon sa Joint Circular 2015-01, yung meron kasing duty ang Commission on Audit, ICFAO, ang tinatawag na post-audit. They evaluate the disbursements and they determine if these confidential and intelligence funds were utilized in a regular manner, in a legal manner, and in a proper manner. So, dinedetalye po nila yan at ine-examine at kailangan yung ahensya na nakatanggap ng confidential funds must submit certain documents such as accomplishment reports, certification ng accountable officers, disbursement vouchers, checks, the physical and financial plan. Ito po yung nabanggit ni Attorney Wamil kanina. So napakaraming dokumento na kailangang isumite para mapatunayan mo na ginamit mo sa tama ang confidential fund. So may mandato, may responsibilidad na mag-report at mag-submit ng liquidation para sa
paggamit mo ng mga nasabing pondo. Ayan, Mabuti oh, and explain malinaw. ng mabuti ni Attorney Jan So- kasi marami dito mga netizens nagsasabi sa atin, Oo, confidential confidential. funds nga ba't hinihingi nyo yung mga detalye? Hindi confidential funds nga. So may ganun pa rin pala. Oo, may ganun Oo, pa rin mali mga po yung kapatid. mali po yung conception na yun. Yes. Maling-mali yung Malinaw po conception yan, niyo. Attorney, based on your explanation. Pero today, Attorney, sa Yan, no? narinig nyo pong... So, ayan, no? Talagang matindi. State auditor po. Itong si Roderick Wamil, abogado, na testigo ng prosecution at yan po ay dating opisyal, dating auditor nga po ng Commission on Audit. Napakatindi po nung sinasabi ni Attorney Jennifer Arlene Reyes, litigation lawyer, spin trial lawyer ito, eksperto, alam na alam yung iso. So maliwanag po yan. Eksperto na nagsasabi, kahit confidential fund, dapat merong liquidation na maayos. Hindi pwedeng lump sum, hindi pwedeng kung ano-ano lang. Dokumentado yan. Hindi pwedeng, dahil confidential, wala nang report. Hindi na ililiquidate ng maayos, hindi po talaga pwede yun. Mayroong pananagutan. Ang sinabi ni Atty. Reyes dun sa presentation at paghahayag ni Atty. Wamil, ang state auditor dati ng COA, malinaw anyang may pagkukulang, may pagkakamali ang paggamit ng confidential fund. Hindi malinaw yung dokumento. Violation daw yun sa batas. Ayan na. Sana naintindihan ito ng malinaw ng ating mga senator judges at ng mga Pilipino. Lalo na yung mga senator judges kasi sila ang magdi-decide kung dapat ng ma-impeach o hindi si Sara Duterte bilang Vice President. Unang araw pa lang po ito. Sa pangalawang araw, sunod na araw, marami pa po na lalabas. Lalabas ang lahat ng mga pangalan, lahat ng mga kailangan. Dahil ito pong auditor na ito ng COA ay hindi lang accountancy, hindi lang accountant, abogado pa. Alam na alam niya ang lahat ng proseso at na-establish na talagang may problema. So ayan, maaaring magagalit na naman yung mga hindi nakakaintindi na ang kanilang iniisip lagi sila Duterte, ay hindi pwede. No one is above the law. Mananagot si Sara Duterte pag hindi niya na-justify na mabuti ito. Tingnan natin kung paano i-depensa ng defense team ni Sara Duterte pagdating ng tamang panahon. Paano kukontrahin itong sinasabi ng Commission on Audit? Paano kukontrahin nila itong mga dokumentong ito na ngayon pa lang ang sinasabi nitong Atty. Reyes na magaling na abogada ay may pagkukulang, may pagkakamali o talagang yan ang proseso dapat ay i-justify na mabuti. Hindi pwedeng confidential din ang dokumento o confidential din ang pinagamitan. Hindi anya pwede. Dahil yan naman ay talagang pera ng bayan. Alam niyo ang confidential fund, intelligence fund, kasama yan sa General Appropriation Act, National Budget, pera ng taong bayan. Specific ang pinaggagamitan yan. Kaya dapat yung pinagamitan, detalyado rin i-report. Pag hindi na i-report ang tama, malamang nakurakot nga, naibulsa, pananagutan yan. Please like and share, subscribe and follow.